What's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, meron akong isang ola na sinubukan ulit Kasi tinry ko lang kasi meron akong babayarang utang And then ayun, medyo na-shock lang talaga ako kasi sabi ko nga dati, itong ola na to, isa sa mga hindi naging maganda yung history ko. Kumbaga, always akong nadidelay, no? Medyo mga 2 to 3 days, always ako nadidelay dito sa pagbabayad, no? Actually, dalawa, no? Na-shock lang ako kasi yung isa, nakapag-reloan ako, no? Itong isa, hindi na. So, yung isa po, no? Si FT. So, familiar kayo, no? Si FT. Hindi naging maganda yung standing ko dito kaya na-reject, no? Yung isa si Cashalo. So, si Cashalo medyo ganun din, no? Hindi rin naging maganda yung history natin. Pero nakapag-reloan tayo, no? Yun yung maganda dito sa ola na to. Wala nang medyo kuskus balungos, hindi na sila tumatawag, no, sa mga naglo-loan sa kanila. Hindi na nila bine-verify yung number na ginagamit natin, no, sa mga contact reference, no, na binibigay natin, So, pero ako naging maingat na rin tayo, no, kasi alam naman din natin, pag medyo nagka-problema tayo, hindi naging maganda yung um, natin dito, payments, 100% yun yung tatawagan nila. Kaya nilinis ko muna yung cellphone na ginamit ko. I mean, walang ibang mga nakasave na numbers, no? And then yung mga contact reference na nandoon during application is matagal na rin naman yun, no? Way back 2023 pa yung mga numbers na nakasave doon. Actually, nag-reloan lang po tayo, So, yun, nakapag-reloan po tayo ng 5,600 po kasi pang-anim na tayo na reloan ko, no? And kung meron kayong mga kasyalo, i-try nyo ngayon na. Kung hindi naging maganda yung credit history nyo dati, try nyo lang, no? Kasi malay mo na ma-approve, diba? Gaya nga ng sabi ko sa inyo, dalawa yung tinry ko. Itong si FT and then si Kasyalo. Yung si FT lang talaga yung nag-reject sa atin. Pero hindi rin din natin sila masisisi. Kasi yun, hindi rin naging maganda yung payments natin sa kanila. Always nagjujuk. Pero napulipid naman din natin. Yun. Gusto ko lang mag-reloan pero tinry ko lang. Pero yun ang gaya nga sabi ko, na-reject po tayo. So nakikita nyo naman tong si Kasyalo, no? Maraming mga content creator ang nagre-review, no, nag-share ng kanilang experience background sa ola na to. And then I'm proud to say na itong si Kasyalo medyo hindi naman ganun ka-haras, no? Wala ako masyadong nababasang mga negative feedback sa ola na to. Upon searching, upon going to Facebook, no, nagbasa-basa ako. So far, medyo iilan lang naman yung hindi may gusto dito, no. So, advisable pa rin to. I mean, nasa sa inyo pa rin yan if itatry nyo or hindi, no. As long as walang masyadong madadamay, no, pwede pa rin, especially kung badly needed talaga, no, ng money. So, madali pong takbuhan to. Kasi ako na mismo yung nag-prove na even hindi maganda yung history nyo dati, pwede pa rin kayong ma-approve ngayon, So, basta all I can say lang, it's up to you if mag-loan ka or hindi, no?
Wala namang sigurong kayo poproblemahin if tinry nyo itong kasyalo, no? Kasi gaya nga sabi ko, hindi naman kasi sa lahat ng panahon yung mga online learning application is nangaharas, no? So paunti-unti yung iba medyo nagbabago na ng kanilang sistema, no? Ito isa sa mga, sa tingin ko, itong si Kasyalo medyo less harass na, no? Wala na akong masyadong balita, no? Wala na masyadong complaints. Pero again, at the end of the day, nasa sa inyo pa rin yan if itatry nyo maglalon kayo o hindi, no? Panoorin nyo na lang yung ibang mga nagre-review, nagbibigay ng background, nagbibigay ng kanilang opinion about sa OLA na to, para ma-aware kayo kung ano yung background nito. Meron ding mga nagpo-promote, no? Marami rin mga nagpo-promote, and then I hope itong mga nagpo-promote na to yumaman, kasi hindi ka naman siguro magpo-promote kung walang perang ibibigay, no? So meaning to say, meron silang aside sa commission, babayaran sila for videos na gagawin nila, nakasama or kakulab itong si Kasyalo. So maraming mga online leading application until now, na sobrang solid pa rin, sobrang nandiyan pa rin sa Play Store, Apple Store, nandiyan pa rin sila, hindi pa rin mawalis, even yung mga online leading application na maraming complaints, nandoon pa rin, ano? So again, ingat-ingat lang po tayo paggamit ng mga contact reference natin, pagbibigay ng mga numbers natin, yung mga private numbers natin. Ingat lang po tayo para hindi kumbaga wala nang madamay, wala nang ma-involve pang iba, no? So I hope nagkakaintindihan tayo. Again, para sa mga biktima ng online leading application, hindi naman sa pinapalakas ko yung mga loob nyo, no? I'm just here lang naman to share what I've experienced during those time na talaga namang na-experience ko itong problema about OLA, no? And then here I am, of course, just what like I said, hindi ko to ginawa tong video na to or channel na to para palakasin lang yung loob nyo, no? Kasi totoo po na hanggang dun lang or hanggang dyan lang yung mga nare-receive yung death threat or pagbabanta or tawag or text mula sa mga OLA na yan. Hanggang dyan na po yan. Yung mga warrant of arrest, demand letter, subpoena, mga peke po yan. Wala pong katotohanan yan, no? Marami pong mga biktima ng online leading application na masaya na. Kumbaga masaya na, kinalimutan na nila totally yung kanilang OLA na 5, 7, 6, 10, no? So ikaw, kung ilan, hindi na mahalaga kung ilan yung mga OLA mo na nautangan na hindi na nabayaran, hindi na mahalaga, as long as hindi naging maganda yung trato nila sa'yo or treatment, no? Like kinukulit ka, tinatawagan ka kahit madaling araw, no? Pwede na nating itsapwera yan, ano? Wala namang mawawala. I mean, wala namang mangyayaring masama sa atin. So yun lang mga ka-lifestyle. Again, ano, hindi ko pinapalakas yung mga loob nyo, no? Sinasabi ko lang yung katotohanan, no? Kasi once upon a time, gaya nyo,
yung mga na-experience nyo sobra-sobra pa sa mga na-experience ko dati, no? So, hindi po ako nagpapadami ng engagement, hindi po ako nagpapalawak ng followers, umahakot ng subscriber. Nasa sa inyo yan, if magsa-subscribe kayo or hindi, no? Hindi naman ako yayaman, no? Sa ginagawa kong mga ganito klaseng content. All of ang gusto ko lang po talaga, of course, males or mabawasan na yung mga ganitong klaseng problema, no? Kasi nabalitaan nyo naman siguro, no, lately lang, no, na meron na namang mga nag-a-attempt, no, na yun na nga, mag-suicide. Gawa na rin kasi siguro ng problema sa ganitong klaseng um, problema, no? Siguro hindi lang siguro nila na panood or hindi nila alam na meron ganitong klaseng mga channel na nagbibigay ng advice, nag-share ng mga experience, no? And that's why napipilitan silang gawin yung hindi magandang dapat gawin sa kanilang sarili, no? So I hope ma-share nyo tong video na to para umabot naman dun sa mga biktima ng online dating application na kala nila end of the world na wala nang solusyon, no? So yun lang po. And then once again, if bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, kasi ito lang po yung way natin, ano, para maabot natin yung ibang mga or malaman nila na meron ganitong klaseng channel na handang magbigay ng advice, no, handang i-share yung na-experience, handang gumawa ng paraan, way para masolusyonan yung mga problema nyo, no? So yun lang. I hope someday kasi nasa Senate hearing na ata to no, na wawalisin na, tatanggalin na lahat ng mga online application, even nga yung mga sikat or mga SEC registered talaga, no, mabibigyan talaga ng review, no, para kung meron mga paglabag. Of course, lahat po ng mga online application meron pong mga paglabag yan, masisilip at masisilip po yan at the end of the day. And then yun, matatanggal din po yan sila. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.